Amen. Amen and amen. Praise God. Palapakan natin ating Panginoon. Shall we all say, praise the Lord? Praise be to God. Purihin ang pangalan natin. Pang ating kamayan ng bawat isa at batiin natin sa oras na ito na merong kasayahan, kagalakan at muli tayong nakita. At higit sa lahat, we are gathering in His presence, sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Sa oras na ito, ay nais kong basahin na rin ang ating tekstong gamitin. Philippians chapter 3, verse 17 to verse 17 to 18. Sabi dito ng verse na ito, sabi niya, "Brethren, join in following my example and observe those who walk according to the pattern you have in us." Next verse. "For many walk of whom I often told you, and now tell you even weeping, that they are enemies of the cross of Christ." Praise God. Ang Panginoon na magpala sa mga salita na binasa natin. Sabi natin, Amen. Purido Diyos, makakaupo tayo sa oras nito. Praise God. Purihin ang pangalan nating Panginoon. So sa oras na ito, sa hindi pag-abala, ay nais ko na rin dumulog tayo sa mga salita ng Panginoon. Mula nung Sunday at nung Thursday ay merong makakaugnay ang ating paksang pinag-uusapan. Last Sunday ay pinag-usapan natin about the modern or the idolatry then and now, or ang pinapakita natin is the modern face of idolatry, ang bagong mukha ng idolatry. At ito ay hindi na kagaya ng mga nagdaang panahon na ang tinatawag na idolatry, although meron pa ring mga ganitong practices, mga idol worship na humaharap sa rebulto at sinasamba ang rebulto, at yan ay apparent sa ating panahon. Pero meron na pong modern face ng idolatry ngayon, at ang pinaka modern face ng idolatry ay kagaya ng binigyan natin ng pansin sa Colossians chapter 3, sa verse 5 ay pinakita roon ang ilang mga bagay na mga tinawag itong mga gawa ng laman. Sa verse 5 at ang huling pangungusap doon ay yung greed or covetousness, sa King James Version, greed and covetousness which amounts to idolatry. At ito rin ay pinakita sa Galatians chapter 5 verse 22, pinakita ito na mga gawa ng laman, the works of the flesh, at isa doon ay ginamit ni Paul yung salitang idolatry. So makikita natin the modern face of idolatry ngayon ay hindi na lamang mga idol worship, kundi mismo ang worst sa ating panahon ngayon na pinaka-idolatry ay yung pagsamba sa sarili. Ang 2 Timothy chapter 3 ay nagpakita ng pangungusap na ito. We are living in a perilous time. Nabubuhay tayo sa panahong mapanganib, at ang panahong mapanganib na yan sapagkat ang mga tao ay magiging, ang verse 2 ay nagsasabi, sabi niya, ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili. Lovers of self. Maibigin sa sarili. At kapag ang tao ay maibigin sa sarili, ang focus niya ay ang kanyang sarili, at meron makikita yung tinatawag na greed dito. At ang greed, ang covetousness, it is equal to idolatry. So ang self-centered ng tao ay pinapakita rito ang ganong bagay. So salamat sa mga salita ng Diyos na nating napakinggan kanina sa Bible study. At pinapakita rito ang isang uri ng principle. So merong ang mga salita ng Diyos na ating napapakinggan at nababasa
ay ito ay hindi lamang po ito basta history o kasaysayan o mga talaan ng mga tao at character at mga bagay na nangyari sa kanila para makita natin ang kanilang autobiography or ang kanilang mga karanasan, kundi alam nyo, ang Biblia at ang mga nakasaad dito ay merong mga nakapaloob na principle dito. May nakapaloob na principle na kapag ang principle na yon ay ating natutunan at yung bagay na nangyari sa isang character sa Old Testament ay kung hindi natin ito, kung ang kanyang buhay ay magiging aral para sa atin at iwasan natin yung kanyang pagkakamali, well, hindi mangyayari sa atin yung mga bagay na nangyari sa kanila. So kung ano yung masamang bagay na nangyari sa kanila at kung maging aral yung kanilang buhay at karakter, ay hindi tayo matutulad sa kanila. At kung meron namang mga tao na ang kanilang buhay ay pinagpala ng Panginoon at gayahin natin yung ganong klaseng paraan ng pamumuhay, yung blessing na kanilang tinamasa is the same blessing na ating matatamasa rin naman. How many can say amen to that? Diba? So Bible is principle. Pag sinabing principle, mga kapatid, tinawag ito ng Old Testament na precepts. Pag sinabing precept is a principle, dahilan ang principle, hindi ito sabihin natin, hindi ito non-negotiable ito, hindi ito negotiable. Ibig sabihin, kapag ang katulad ng gravity, hindi mo ito pwedeng ibaliwala, ang gravity nag-exist. At kapag pwede mong sabihin, hindi ako naniniwala sa gravity, punta ka sa ibabaw ng building, at sabi mo, Kristiyano ako, hindi ako naniniwala sa gravity, at kapag ikaw ay tumalon, kahit anong mangyari, ang gravity ay mag-a-apply sa iyo at ang tao ay mamamatay. So, makikita natin, ganun din naman ang mga salita ng Diyos, kaya pinakita ng Book of Psalms, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So, napakahalaga na ang mga salita ng Diyos ay naalala ko sabi ng ating Panginoon sa Matthew chapter 7, ang sino mang tao na gumagawa o nakikinig ng mga salitang ito at tinutupad nila, ay tutulad ko sila sa isang taong matalino na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. At ang tao namang nakikinig ng salita ng Diyos at hindi niya tinutupad, ginagawa niya otherwise, ay itutulad ko siya sa isang taong mangmang na nagtayo ng bahay sa buhanginan. So ibig sabihin, ang tinatawag na principle, ito ay kapag nakita mo ay paggaya mo doon sa principle na iyong nakita. At kapag iyon ay nag-work sa kanya, still, ito'y mag-work din naman sa iyo. So kung ikaw ay magtatayo sa buhanginan, ang nangyari sa kanya ay mangyayari din sa iyo. Ngunit kung magtatayo ka ng bahay sa ibabaw ng bato, ang nangyari sa kanya, dumating ang unos, dumating ang baha, dumating ang malakas na hangin, ang bahay ay nakatayo sapagkat siya ay nanatili nakatayo dahilan siya ay nakatatag sa ibabaw. Ang pundasyon niya ay sa ibabaw ng bato. Isang umaga habang ako'y nagpe-pray, mga kapatid, I just realized na marapat nating ipaglingkod ang buhay na ito habang meron tayong kalakasan. Habang meron tayong lakas, ay paglingkod natin ang buhay na ito. Naalala ko ang ating Panginoon. Alam niyo ba, ang ating Panginoon na hindi inantay na siya'y mag-edad na matanda na saka siya gamitin para sa pagpapako sa krus. Diba? Kung ang buhay ng ating Panginoon ay inantay na gamitin niya muna yung mga buhay niya at kalakasan niya, yung panahon niya sa ilang mga bagay. At sa bandang huli na lang, kapag medyo mamamatay na siya, kapag matanda na siya, ay saka siya ipapako sa krus. Well, mga kapatid, ito'y walang
walang anumang bigat sa harapan ng Panginoon. Kaya masabi ko, ang ating buhay, ang mga kabataan, habang meron tayong lakas, habang meron kayong lakas, ay ipaglingkod nito sa Panginoon. Wag mong antayin na ikaw ay meron ng tungkod. Wag mong antayin na meron ka ng mga saklay. Wag mong antayin na aakayin ka papunta sa gawain habang meron kang lakas. Gamitin mo yung buhay na yan para sa gawain ng Panginoon, para sa paglilingkod sa Kanya, dahilan hindi masasayang ang anumang bagay na ating ibibigay para sa ating Panginoon. So minsan ang mga kabataan na nagsasabi, bata pa ako para dito. Well, merong isang awit na nagsabing, kailan mo pa ibibigay ang iyong buhay? Diba? Hanggang kailan mo ibibigay ang iyong buhay? Kung ikaw ay ugod-ugod na, alam niyo mga kapatid, I just realized kapag tayo ay nagkakaedad, ay maraming mga taong nagkakaedad na sa panahon na matanda na sila at ang kanilang kalakasan ay kulang na, ay sabi nila, sana noon pa ako naglingkod sa Panginoon. Sana nung ako'y meron pang lakas, saka ako'y binigay ang aking buhay. So mga kapatid, napakahalaga ng mga bagay na binibigay sa atin, ang kalusugan na meron ka, ang kalakasan na meron ka, ang talino na meron ka, ang kasiglahan na meron ka, lahat ng yan ay gamitin mo para sa paglilingkod sa Panginoon. Love the Lord with all your heart, with all your mind, with all your strength. Para sa ganitong paraan ay maipaglingkod natin ito sa Kanya. At masasabi ko, at the end of the day, hindi natin pagsisisihan ang lahat ng mga bagay. Praise God. At salamat din sa biyaya ng Panginoon sa aking may bahay. At I just remember 5 years ago, 2021, that was also the month of May, ay naranasan ko rin yung kanyang naranasan na nagkaroon din ako ng Bell's palsy. At that was Wednesday, at ako yung schedule na magpipreach ng Wednesday on, pero nung umaga ay bigla akong naramdaman yung ganong bagay. At tinawagan ko si Pastor Nonoy, sabi ko, Pastor Nonoy, hindi ko alam kung ano nangyari, dahil ganito ang sitwasyon ko ngayon. Sabi niya sa akin, baka na-stroke ka. Sabi ko, hindi naman, maganda, okay naman yung aking blood pressure. Pero I found out na ganun pala ang kalalagayan. So 5 years later, aking may bahay naman na nakaranas. Pero salamat sa Panginoon mga kapatid. Sometimes yung mga bagay na nangyayari sa ating katawan ay sometimes it is a wake-up call para gisingin tayo ng ating kalusugan na hindi ito forever na nasa atin. Diba? So hanggat merong lakas, hanggat merong buhay, spend natin ito, yung time natin ay yung 24 hours natin, lahat tayo binigyan ng 24 hours bawat araw. At paano natin ito ini-spend? How we spend it, are you spending it wisely or foolishly? So magandang pag-usapan ng bagay na yan. Kaya naniniwala ko yung foolish virgin ay may dahilan bakit sila naging foolish. Meron dahilan kung bakit sila naiwan. So, kaya ang sabi ni Apostol Pablo, sabi niya, walk not as fool, but as wise. So, to become wise and foolish, it is your decision. Diba? Hindi yan sabihin, predestinated yan. Well, mga kapatid, it is your choice. It is our choice. Meron kang decision, meron tayong binigay na free will sa atin, use it, at kapag ginamit mo yung free will mo, paano mo ginagamit yan wisely or foolishly, kapag ginamit mo itong wisely, there is a reward. If you use it foolishly, there is a consequence. So both naman yan ay merong tinatawag na consequence. So, para sa ilang sandali ay nais kong bigyan ng pansin ang paksang ito na naging
binibigyan ko rin ng pansin. So maaaring ito ay may kaunting kaugnayan doon sa ating pinag-uusapang paksa from last Sunday about idolatry, modern face of idolatry, and then last Thursday ay pinag-usapan natin about yung greed, na paano ito bi-break, paano ito babasagin, at merong ilang mga paraan na ipinakita ang banal na kasulatan para basagin natin ang greed na ito. So, pinakita na nabigyan natin ng pansin na ang isang paraan para mabasag yung greed ay merong nilagay ang Panginoon, ikaw ay magbigay at magkaloob. Diba? Yung thieves, sabi ni Paul, sabi niya, yung mga magnanakaw ay wag na magnakaw, kundi iunat niya ang kanyang sarili upang meron siyang maibigay at maitulong naman sa iba. So, doon binabasag yung tinatawag na ganitong klaseng self-centered life. Now, gusto kong pansinin at bigyan ng pansin ang paksang ito about, gusto kong pamagatan na ito ay anti-cross. Hindi po anti-Christ, anti-cross. So, I hope nakuha niyo yung title natin, anti-cross. Dahilan merong ginamit dito yung verse na ito. Sabi ng verse 17, therefore, sabi niya, brethren, join in following me. Sabi niya, mga kapatid, samahan ninyo ko, sabi niya, sa pagsunod at pagtalima sa mga, basahin nga natin yung Philippians 3:17 sa Tagalog. Sabi niya, mga kapatid, kayo'y mga kaisang tumulad sa akin. Mga kaisang tumulad, join in following my example. Tumulad na sumunod sa tumulad sa akin. At tandaan ninyo, so una niyang binigyan ng pansin ay, so dito, hindi ito pagmamalaki na ginawa ni Apostol Pablo. Dahilan siya ay bilang ang mga lingkod ng Diyos ay kailangan talaga silang maging example. Ang sabi ni Apostol Pedro sa 1 Peter chapter 5, sabi niya, mga elders, wika niya, ako ay isa rin namang elder, ay sabi niya, pangasiwain ninyo ang kawan ng Diyos, hindi para magpapanginoon sa kanila, kundi maglagay ka ng example para sa kanila. Yun ang pinakita ni Apostol Pedro. So, dito, samahan ninyo ko, sabi niya, join me. Mga kapatid, kayo'y mga kaisang tumulad sa akin. At tandaan ninyo, at kahit man, at sabi niya, tandaan nyo rin ang iba na mga nagsisilakad ng gayon ayon sa halimbawa na nakikita ninyo sa akin. So, it is not becoming boastful, kundi pinapakita niya, sinisikap niya sa biyaya ng Diyos na siya ay lumalakad ng ayon sa kalooban ng Panginoon and good conscience, wika ni Apostol Pablo. And good conscience na lumalakad siya. At sabi niya, sapagkat, verse 18, sapagkat marami ang mga nagsisilakad na siyang madalas na aking sinasabi sa inyo, at ngayon sinasabi ko sa inyo na may pag-iyak, ngunit na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo. Kaaway ng krus ni Kristo, or the enemies of the cross of Christ. So, ang binibigyan natin ng pansin ay yung anti-cross or the enemy of the cross of Christ. Now, sabi ko nga kanina, hindi ito anti-Christ kundi anti-cross. At ang tinutukoy dito ay hindi ito mga unbeliever, hindi ito mga taong nagpa-persecute. In fact, ang mga taong ito
ay mga naniniwala kay Kristo. Nakukuha niyo ba, mga kapatid? So, ang pinapakita niya, so, pag ginamit po natin yung salitang dahilan, ang salitang anti, ang isa sa pinapakita ng salitang anti is as one that is opposed. One that is opposed. Or, ang ibang meaning niya is enemy, hostile, or resisting. So yung tinatawag na anti or one that is opposed. Narinig ko minsan sa isang balita, dahilan alam natin ang tinatahak ng gobyerno ngayon na isinusulong nila ang impeachment para sa pangalawang pangulo, at merong isang tagapagsalita, yung minority. At sabi niya, asahan nyo na, dahil minority kami, dahil ang gawain ng minority is mag-oppose. So, tinitingnan ko ang ganitong bagay, yung salitang anti is to oppose. One that is opposed, or nag-oppose, or kaaway, or nagre-resist. So yung tinatawag dito na the praise or the enemies of the cross ay hindi ito merely lamang sa mga o nagre-refer sa mga unbelievers or sa mga persecutor, sa mga nagpe-persecute. And even kung titingnan natin yung Antichrist, yung Antichrist ay hindi naman siya talaga makikita mong parang opposition, pero siya ay isa sa pinapakita na character ay ang kanyang nilalabanan mismo ay ang mga salita ng Diyos. Diba? Ang kanyang nilalabanan ay salita at the end ay ihayag niya ang kanyang sarili, ay magdidisguise siya na siya ay magpapasamba. So pero dito sa bahaging ito, kung ating titingnan mga kapatid, alam niyo ba kung gaano kahalaga ang cross? Diba? Gaano kahalaga ang cross? Sa ating Panginoon, alam niyo, meron talagang takdang panahon, ang tawag ng ni Apostle Pablo sa Galatians chapter 4, ay tinawag ang pagdating ng ating Panginoong Hesus, ay tinawag itong the fullness of time. Tinawag itong the fullness of time. Dumating ang takdang panahon. And can you imagine, hindi dumating si Kristo sa panahon ng Babylon, sa panahon ng Media and Persia. Hindi siya dumating sa panahon ng Greece, kundi siya dumating sa panahon ng Roman Empire. Or ng Roman Empire at ang panahon ng sabihin natin pag-decline ng pinaka-imperyo mismo, pero merong isang bumabangon na isang bagay. At alam nyo, sa panahon, dahilan ang mismong magiging kamatayan ng ating Panginoon ay hindi sa ibang paraan ng kamatayan, kundi sa isang capital punishment, na ang capital punishment sa panahon ng ating Panginoon ay walang iba kundi ang crucifixion. And can you imagine kung ating titingnan mismo ang statement ng ating Panginoon, ay pinakita niya na kung ano ang paraan ng kanyang magiging kamatayan. Pinakita sa ilang mga pagkakataon ng ating Panginoon ay nangungusap about His coming death at kung ano yung kanyang magiging karanasan. At sinabi niya mismo sa isang pangungusap dito, sa Matthew chapter 20 verse 19. Ang Matthew 20 verse 19 ay pinakita rito na sabi niya, matapos niya sabihin sa mga alagad, ako'y pupunta sa Jerusalem
at ang anak ng tao ay ibibigay sa mga saserdote at mga eskriba, at siya ay kukundinahin sa kamatayan, at siya ay hahatulan na sa kamatayan. I'm reading verse 18. Then verse 19, sabi niya, at ibibigay siya sa mga hintil upang siya'y kanilang alimurahin at hampasin at ipako sa krus. So mismo ang ating Panginoon ay sinabi niya kung ano yung klase ng kamatayan na kanyang mararanasan. To crucify Him. At ito ay sabihin natin na ito ang itinakdang bagay na maranasan ng ating Panginoon. Alam niyo ba, pinakita rito na ang tinatawag ang kahalagahan ng cross. Kung walang cross, wala tayong kaligtasan. Kung walang cross, wala tayong kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kung walang cross, ay hindi tayo makakaabot. Alam niyo, yung cross ay kagaya ito na inihalintulad na sa Old Testament. Sa panahon ni Jacob at ni Esau, ang blessing ng pagkapanganay ay na kay Esau. Pero ang blessing ay napapunta kay Jacob. Diba? Sa panahon ni Joseph, ang kanyang panganay na anak ay hindi doon inilagay ni Jacob ang kanyang kamay, na ang ginawa ni Jacob, yung panganay niya ay nasa kanyang kaliwa, na inilagay niya naman sa tapat ng kanan ni Jacob. Yung bunso ay nasa kanyang kanan na nasa tapat naman ng kaliwa ni Jacob. So, ibig sabihin, dahil malabo ng kanyang mata, ay madali niya nang i-extend ang kanyang kamay, yung kanan niya papunta doon sa panganay. Diba? Pero, ang ginawa ni Jacob ay pinag-cross niya yung kanyang kamay, yung kanan ay pumunta doon sa bunso, samantalang yung kaliwa ay doon sa panganay. At sabi niya, Ama, nagkakamali ka. Dahilan ang panganay ay ang nasa yung kanan. Sabi ni Jacob, alam ko ang aking ginagawa. So, ang cross ay naging daan upang ang isang makasalanan ay gawing matuwid sa harapan ng Panginoon. Amen. Ang isang walang kabuluhan ay ginawang mahalaga at ginawang valuable sa harapan ng Panginoon. Upang tayo na makasalanan ay gawing katwiran ng Diyos. So pinapakita ang kahalagahan ng cross na yan. Pero makikita natin yung tinatawag na mismong meaning ng ating Panginoon, na siya mismo ang nangusap ng ganitong bagay. Alam nyo, sa bandang huli, makikita natin na ginamit ng ating Panginoon yung verse na binasa ko kanina sa chapter 20 ng book of Matthew, na sabi niya, and they will hand him over to the Gentiles. They will hand him over to the Gentiles and scourge to mock and scourge and crucify him, and on the third day he will be raised up. Alam niyo ba na dito sa panahong ito ay hindi lamang ito ang panahon na nangusap ang Panginoon about the cross. Ang ating Panginoon ay nangusap siya kahit man sa mga unang mga pagtuturo niya. Isang pagkakataon ay nang siya ay ipinahayag ng ating Panginoon na siya ay paparoon sa Jerusalem. Ito ay sa chapter 16. Ito yung first time na sinabi ng ating Panginoon patungkol sa kanyang kamatayan. At nang sabihin niya na ang anak ng tao, sa verse 21 ng chapter 16, ito yung unang pagkakataon na sinabi niya sa mga disciples,
sabi niya rito, from that time, Jesus began to show His disciples that He must go to Jerusalem. So kinakailangan siyang pumunta sa Jerusalem at magbata ng maraming mga bagay sa kamay ng mga matatanda at mga pangunong saserdote at ng mga eskriba, at siya'y patayin at siya'y ibangon maguli sa ikatlong araw. Then alam niyo, pagkatapos niyang sabihin ito, si Pedro ay dali-daling pumunta sa kanya at sinabi sa kanya, Panginoon, huwag mangyari sa iyo ang bagay na iyong sinasabi. Malayo sa iyo ang ganitong bagay na iyong sinasabi. Pero ang ating Panginoong Hesus ay nagpatuloy siya ng kanyang pangungusap at sabi niya, kay Pedro, sabi niya, lumagay ka sa likuran ko, Satanas, sapagkat ikaw ay isang katitisuran sa akin. Ang iniisip mo ay ang mga bagay na pangtao at hindi mo iniisip ang mga bagay na para sa Diyos. At verse 24, sabi rito ng verse 24, sabi niya, nang magkagayoy sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, kung ang sinumang tao'y ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili. Do you get the point? Ang sabi ng ating Panginoon, sabi niya, sino man na gustong sumunod sa akin, ay kinakailangang tumanggi sa kanyang sarili. Yung salita rito ay ginamit yung salitang, if anyone wishes to come after me, he must. Nakuha niyo yung punto? He must. It is a must. It is not an option. Hindi ito suggestion. Nakuha niyo yung punto ko? Hindi ito suggestion, hindi ito option, kundi he must. He must deny himself. Dapat, sabi niya, sino mang tao ibig sumunod sa akin ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. So, pinapakita ng ating Panginoon na ang cross ay bahagi ng buhay Kristiyano. Ang cross ay bahagi ng buhay ng disipulo ni Kristo. Alam ba natin yan, mga kapatid? Pero minsan, nakakalimutan natin ang bagay na ito. Nakakalimutan natin ang bagay na ito. At ito ay napakahalaga na reminder sa bawat isa natin. Ang pagsunod kay Kristo ay hindi ang pagdalo lamang ng gawain at pagkatapos ay tapos na ang lahat ng mga bagay. Ang buhay, ang pagsunod kay Kristo ay hindi ang pagbibitbit ng Biblia sa ating mga kilikilit mga bag, kundi ang buhay Kristiyano o ang tagasunod kay Kristo is first and foremost ay pinakita ng Panginoon na it is a must. It is a must to what? To deny himself. To deny himself and take up his cross. So, ini-equate yung tinatawag na self-denial, pagtanggi sa sarili, sa cross. Dahilan, ang ating Panginoon, siya ang unang nagpakita ng ganitong bagay, ang tinatawag na pagpasa ng cross. Now, ang pagpapasa ng cross ng ating Panginoon ay hindi lamang niya ito ginawa nung siya ay naroon nang siya ay hatulan ni Ponce Pilato at ibigay sa kanya ang hatol ng kamatayan na crucifixion at binigay sa kanya ang cross. Hindi lamang doon siya nagpasa ng cross. Pinapakita niya na ang buhay na kanyang ginagawa ay isang uri ng pagpasa ng cross. Ito ay ang pag-deny ng kanyang sarili. If anyone wishes to come after me, he must deny himself and take up his cross
and follow me. For, sapagkat, next verse, sapagkat ang sino mang mag-ibig, iligtas ang kanyang buhay, ay mawawalan nito. This is also a principle. Diba? Ang principle, mga kapatid, ay minsan, ang principle ng Diyos ay minsan baliktad. Diba? So, ang unang-unang ginagawa ng tao sa mga panahon ng crisis, ano unang ginagawa ng tao? Iligtas ang kanyang sarili. I-secured ang kanyang pamilya. I-secured ang kanyang sarili. Kaya nga, di ba, nung pandemic, alcohol lang nag-aaway. Di ba? Tissue pa lang ay pinagtatalunan nila. Alcohol o face mask ay nagkakaroon ng panic buying. Dahilan ano? Sinesecured ng tao ang kanyang sarili. Yan yung default ng tao. Alam niyo ba yan, di ba? Yan ang default ng tao. Ang default ng tao is to secure himself. I-secure niya ang kanyang sarili. Pero sa Diyos, iba ang principle ng Diyos. Kung gusto mong iligtas ang iyong sarili, ibigay mo ang iyong sarili. Sabi niya, sino man? So pinakita ng ating Panginoon, for whoever wishes to save his life will lose it. But whosoever lost his life for my sake, and for my sake, will find it. At sabi niya, sapagkat anong papakinabangin ng tao kung makamtan man niya ang buong sanlibutan at mawawala naman niya ang kanyang buhay. Itong problema, mga kapatid. Gusto ng tao makamtan ang lahat. Makamtan ang kayamanan, makamtan ang salapi, makamtan ang mga property, makamtan ang pinakamataas na katungkulan, at may secure niya ang kanyang sarili, but at the end of the day, ang mawawala naman sa kanya ay ang buhay. Sitingnan niyo yung wicked steward. Nag-aksaya siya. At the end ay nakita niya yung consequence ng kanyang mga bagay na ginawa dahilan aalisin sa kanya. Mayaman siya, masagana siya, hindi dahilan ito'y kanyang kayamanan. Ito'y pinagkatiwala lamang sa kanya. Is that right? Alam niyo ba, mga kapatid, anumang meron ka, anumang meron tayo, kayamanan man o meron man ng isang tao ng anumang bagay sa mundong ito, lagi mong tandaan, you are a steward. Ikaw ay katiwala. Pag sinabing katiwala, it is not your property. Hindi ito, nakapangalan sa akin to, yung lupa, yung bahay, yung sasakyan, yung lahat ng mga property, nakapangalan yan sa akin. But it doesn't mean na yan ay talagang sayo. Ikaw ay pinagkatiwalaan ng ganitong bagay. Why? Because at the end of the day, sabi ng Bible, hubad kang dumating sa mundong ito, hubad ka ring aalis na walang anumang madadala. Kahit isang titulo, kahit isang nakapangalan sa iyo, ay hindi mo madadala. Pero ang principle ng ating Panginoon ay sabi niya, sino man na gustong magligtas ng kanilang buhay at ililigtas niya ang kanyang buhay, mawawalan ito. Pero sino mang mawalan ito, alang-alang sa akin, alang-alang kay Kristo, ay siya ang makakapagligtas nito. Sa sumunod na pangusap ng ating Panginoon, so pinapakita ang meaning ng ating Panginoon pag pinag-usapan ang tinatawag na to take the cross is self-denial. To deny himself. A self-denial. Ang cross, mga kapatid, ito ay nag-aalis sa iyo sa iyong comfort. Kapag meron kang pasan-pasan, ay hindi ka komportable. Is that right?
Sino mang merong pasan-pasan, dahilan nakakapagod yan. Naalala ko yung isang storya ng animation na nagpasan siya ng krus, ay mahaba daw. Sabi niya, Panginoon, pwede ko bang putulan? Sige, pasya mo yan, putulan mo. Pinutulan niya, paigsi ng paigsi, at pagaan naman ng pagaan. Medyo komportable na siya doon sa cross na yon, hindi na mahaba, hindi na nahihilahod, kayang-kaya niya ng pasanin, komportable siyang naglalakad, pero ang problema, pagdating pala sa dulo, yung cross, yung tamang sukat ng cross ay gagawin mong tulay para doon sa kabilang bahagi. Dahilan sa gitna ay bangin. Ang problema, maigsi na yung cross, hindi niya na pwedeng gamiting tulay papunta dun sa kabila. See? So makikita natin, sa isa pang verse ng Mark chapter 8 verse 22, it's almost the same thing na tinutukoy ng ating Panginoon sa Mark 8 verse 22. Pinakita roon, sabi rito, at habang sila ay nasa isang lugar ng Mark 32 verse 32. So halos kapareho ito ng Matthew chapter 16, pero sabi rito ng verse 32, at habang sila ay, and he was stating the masters, sabi niya, at hayag na sinabi niya ang pananalitang ito, at sinabi niya si Pedro, at pinasimulang siya'y pinagwikaan. At ang sabi rito ng sumunod na pangusap, so sabi niya, so pagkatapos niyang sabihin na ang anak ng tao ay papunta sa Jerusalem at siya'y papahirapan at papatayin at mababangon sa ikatlong araw, so pinuntahan siya ni Pedro, at ngunit sa sumunod na verse 33, sabi niya, at pagpihit, paglingap nila sa palibot, tama ba? Verse 33, sabi niya, pagtingin sa kanyang mga alagad. So paglingon ng ating Panginoon, pinuntahan niya ang kanyang mga alagad, nilingon niya at pinagwikaan si Pedro at sinabi, lumagay ka sa likuran ko, Satanas, sapagkat hindi mo iniisip ang mga bagay ukol sa Diyos, kundi ang mga bagay na ukol sa mga tao. The next verse, at pinalapit niya sa kanya ang karamihan, pati ang kanyang mga alagad, at kanilang sinabi ko, ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sa isang verse sa Luke chapter 9 verse 23 and 24, anong statement ng ating Panginoon dito? Anong sabi niya? At sinabi niya sa lahat, kung sino mang tao yung ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin sa araw-araw ang kanyang cross at sumunod sa akin. So pinapakita rito na ang cross, hindi ito once a month dinadala, hindi ito once a week. Ang sabi ng ating Panginoon, carry your cross daily. Is that right? So sabi ng verse na yan, sabi niya, and he was saying to them, if anyone wishes to come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me. So, nire-remind ang mga mananampalataya na ang cross ay hindi ito once in a while kung kailan mo gusto. It is a must that you will carry it daily. Iyong dadalhin ito sa bawat araw ng iyong buhay. Now, kung ating pupuntahan at babalikan ang ating
tekstong ginagamit. Pinakita rito sa Book of Philippians na binabasa natin kanina. Ginamit ni Paul ng mga taong ito ay tinawag silang enemy of the cross. Kaaway ng krus ni Kristo. So, ang pagsunod, sabi niya, sumama kayo. Samahan ninyo ang bawat isa sa pagsunod sa halimbawa ng aking paglakad. Join in the following my example. Sabi ni Apostol Pablo sa kanyang mga sinusulatan, follow me as I follow Christ. Sumunod kayo sa akin kung paano ako'y sumusunod kay Kristo. So nagawa niyang ipangusap ang ganitong bagay. At sabi niya rito, sapagkat marami, balikan natin, for many walk, of whom I often told you, sapagkat maraming mga lumalakad na lagi kong sinasabi sa inyo, and now tell you that even weeping, ibig sabihin, pag pinag-usapan ng sincerity, sincere din sila. They are weeping. I tell you, even weeping, but they are enemies of the cross. Enemies of the cross. Bakit? Sabi ng sumunod na pangusap. Verse 19. Sapagkat whose end is destruction, whose God is their appetite, whose glory is in their shame, and set their minds on earthly things. Tingnan natin sa Tagalog. Sabi niya na ang kanilang kahihinatnan ay ang kapahamakan. Ang kanilang kahihinatnan ay ang kapahamakan. Ng kanilang Diyos ay ang kanilang tiyan. Ginamit dito yung salitang their God is their appetite, their God is their belly sa King James Version. So, ibig sabihin, sila ay sunod-sunuran doon sa kanilang sensation, sa kanilang pakiramdam. Kung ano yung makaka-satisfied sa kanila, ay doon sila, yun ang kanilang ginagawa. So, ibig sabihin, ang mga taong ito ay nabubuhay din sila kagaya ng isang idol worshiper or tinatawag na idolatry. Dahilan ang kanilang Diyos ay ang kanilang sarili. Ang kanilang Diyos ay ang kanilang mga panlasa. Kung ano ang nakakasiya sa kanila, kung ano ang gusto nilang gawin, to the point na they will break the rule, to the point na kanilang susuwayin ang kanilang mga magulang para masunod lamang kanilang kagustuhan. At yun ang sinabi ng 2 Timothy chapter 3 na binasa natin. They are lovers of self. Lovers of self. And lovers of what? Lovers of money. Maibigin sa salapi, mayayabang, mapagtungayaw at palamintangin at etc. etc. So ang pinapakita rito na nire-remind ng ating kapatid na si Pablo na ang Kristyanismo ay hindi ito laging nasa comfort zone. Ang Kristyanismo ay merong cross na pinapasan. At ito yung minsang nakakalimutan ng mga disipulo ni Kristo. Mga alagad ni Kristo. Na minsan ay nakakalimutan na nila na ang buhay kay Kristo. And first and foremost ay ang pinakita ng ating Panginoon ay hindi sila binigyan ng false hope na kung kayo ay susunod sa akin, magiging maginhawa ang inyong buhay. May mga taong gustong sumunod sa ating Panginoon at sabi ng ating Panginoon sa kanila, teka, mag-isip muna kayo. Ang anak ng tao, mabuti pa ang ibon ay may pugad. Ang sora, ang asong gubat ay may lungga na kanilang sinusuotan sa gabi. Pero ang anak ng tao ay walang
hiligan ng kanyang ulo. So pinakita niya na sabi niya, sino man na gusto sumunod sa akin, ay kinakailangan niyang tanggihan ang kanyang sarili. So, sa pangunahin palang paglapit nila kay Kristo, ay ang pinapakita na niya ay ang ganitong bagay. Dahilan, ang buhay kay Kristo is not living for pleasure. It's not living in materialism or pagsunod sa anumang self-indulgence, sa anumang mga bagay na iyong ginugusto. Meron pang isang sinabi si Apostol Pablo sa Romans 16 verse 18. Alam niyo ang sabi rito? 16 verse 18 ng Romans. Sapagkat ang mga gadyan ay nagsisipaglingkod, sapagkat ang mga ganyan ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan. Sa kanilang sariling tiyan, kundi sa kanilang at sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at mainam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Alam niyo mga kapatid, ito ay unang sinaway ng Panginoon sa mga Pharisees. Dahilan ng mga Pharisees ay ang gusto nila ay sila yung ginagalang, sila yung tinatrato ng mainam, binibigyan ng pangunahing upuan, at gumagawa sila ng ilang mga bagay para ito ay para sa kanilang sariling pakinabang. They make ang pinalalapad nila ang kanilang mga laylayan ng kanilang damit para sila ay mapansin na sila ay banal. At sila ay pero ang sabi ng Panginoon dito, yung mga ganitong klaseng tao ng kanilang pinaglilingkuran ay hindi nila pinapasa ng cross. Ang kanilang pinaglilingkuran ay hindi ang Kristo. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Or rather, sabi ni Paul, ang ganitong mga tao, ito'y makikita natin, ito ay kagaya ng Israel, na nang sila ay nasa ilang, ay sabi nila, ano ba namang klaseng buhay ito? Puro na lang mana sa umaga, tanghali, gabi, bukas, mana na naman, wala na bang ibang pagkain? But hindi nila alam, itong lahat ay pansamantalang bagay sapagkat merong inilaan ng Panginoon sa kanila na isang pinakamagandang lugar na sila ay kakain ng walang sukat. Kakain sila ng sagana. Pero sila ay nagmaktol kay Moses. Sabi nila, hindi ba kami kayang bigyan ng Diyos ng masaganang pagkain? Well, mga kapatid, kaya ng Diyos bigyan sila ng masaganang pagkain dahilan sa kanilang pagmamaktol. Pero tandaan natin, hindi ang Diyos na lugod sa kanila. Hindi ang Diyos na lugod sa kanila. At pinakain sila ng karne. Hindi isang araw, hindi 2 araw, hindi isang linggo, kundi isang buong buwan hanggang sa nagsawa sila. Mga kapatid, hindi mahalaga ang anumang mga bagay na ating naranasan sa buhay nito. Masarap man o anumang mga bagay o mahirap man, ang mahalaga ang ating direksyon, ang ating kaisipan, alam natin, hindi ito ang mundo natin. Is that right? Hindi ito ang pinaghahandaan natin. Dahilan ang mundong ito ay lilipas kasama ng lahat ng mga bagay na narito sa mundong ito.
lahat ng comfort na ina-offer ng mundong ito, lahat ng yan ay pupugnawin ng apoy pagdating ng panahon. Lahat ng comfort na ina-offer. So, that's the reason. Merong isang bagay na pinapakita sa bawat isa atin ng buhay, ang buhay kay Kristo. Ito ay buhay na merong cross na dinadala. Tingnan ninyo ang isa sa talinghaga ng ating Panginoon. Sa Matthew chapter 13 verse 20, isang parable. We know this parable of the sower, but ang isang seed doon, ay isang klase ng seed, ay ano nangyari? Nahulog siya sa madawag, or rather sa mabato. Anong sabi rito? Nahulog siya sa mabatong lugar. Starting verse 20, sabi riyan, ng verse 20, Matthew 13:20. At ang nahasik sa mga batuhan ay yaong nakikinig ng salita at pagdakay tinanggap ito na may buong galak. See, dumating ang salita, narinig ang salita na may buong kagalakan ay kanyang tinanggap ito. But ito yung interpretation na, hindi ito yung actual na, ito yung interpretation ng Panginoon na kanyang sinabi, not to the crowd, but to the disciple. At sabi niya, gayon may, so madali niyang tinanggap, gayon may wala siyang ugat sa kanyang sarili, kundi sandaling tumatagal at pagdating ng kapigatian o pag-uusig dahil sa salita ay pagdakay natitisod siya. Ito yung klase ng binhi na nahulog sa mabato, madali siyang sumibol, pero dahilan sa kakunti ang lupa, yung pundasyon niya o yung ugat ay hindi nakapag-spread ng malalim, ay sabi niya, nang dumating ang matinding sikat ng araw, ay kaagad siyang nalanta dahilan kulang sa halumigmig, kulang sa moisture, siya'y madaling nalanta, natuyo at hindi nakapamunga. Ang katulad niya ay sabi niya ay ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at madaling tinatanggap ang salita ng Diyos na merong kagalakan, pero dahilan sa mababaw, ang ginamit dito sa verse na ito, sabi niya, the one on whom seed was sown on the rocky places. This is the man who hears the word and immediately receives it with joy. Yet, he has no firm root. Wala siyang matibay na ugat. Ang mahalaga mga kapatid sa ating paglilingkod ay merong ugat. Dahilan, kapag walang ugat at walang pundasyon, hindi mo alam na ito yung, kaya nga sabi nga kanina, sa pasimula pa lamang ang ating Panginoon ay nagsasabi na deny ang iyong sarili. Sa pasimula pa lamang ang Panginoon ay kahit man ang kanyang mga alagad ay kanyang sinabihan. So dito, dahilan sa walang, therefore, yet he has no firm root in himself. Wala siyang matibay na ugat. But is only temporary. Ito ay pansamantala lamang, only temporary. And when affliction or persecution arises because of the word. At pagbangon ng mga kapighatian, ano yung kapighatian? Mga kahirapan. Ano yung mga sumunod? Mga pag-uusig. Dahilan sa salita, karaka, siya ay natutuyo. Hindi niya kayang tagalan ang pag-uusig.
Hindi niya kayang tagalan ang ilang mga hirap na dinaranas. Alam niyo ba mga kapatid, merong karanasan dito si Mark. Alam niyo, minsan napag-usapan natin niya si John Mark na siyang author ng Book of Mark. Sa first missionary journey ni Paul and Barnabas, dahilan si Barnabas at si Mark ay magpinsan, so isinama ni Barnabas si Mark at nasama siya sa first missionary journey. Pero mga kapatid, nasaksihan ni Mark sa kanyang mga mata ang mga tahasang opposition. Ang isang lalaki na si Bar Jesus na ino-oppose niya ang pag-aaral, pagtuturo ni Paul. Pero nakita niya nang si Paul ay tumayo at sabi niya, ikaw na anak ng masama, hanggang kailan mo pipigilan ang mga salita ng Diyos at ang katwiran? Sabi niya, 3 araw kang hindi makakita. At sa oras na yun, siya'y nabulag. Nakita ni Mark ang matinding opposition. At in the middle of their missionary journey, si Mark ay nagpaalam at sabi niya, babalik na akong Jerusalem. Dahilan, bata pa si Mark at this time, hindi niya kayang tagalan ng ganitong klaseng buhay. Akala niya ang journey ang mission ay sama-sama, masarap pumunta sa ibang lugar. Hindi niya alam na ganito pala ang kakaharapin ng isang apostol na nagdadala ng salita ng Panginoon. At hindi ito inilingid ng Panginoon sa mga alagad. Sa una pa lamang na pagtawag niya sa kanila, anong sabi ng Panginoon sa kanila? Kayo ay kagaya ng mga tupa na sinusugo ko sa gitna ng mga lobo. Can you imagine that? Ano? Ano yung tupa? Ang tupa ay pagkain ng lobo. At yung tupa pa ay isusulong doon sa mga lobo. Ano ibig sabihin? Gagawin silang pain. But brothers and sisters, dito naman ipapakita ng Panginoon kung paano niya sila poproteksyonan at paano ang kapangyarihan ng Diyos ay mahayag sa kanila. Nang pumunta ang 70 disciples under the commission ng ating Panginoon, under the authority na ibinigay ng Panginoon sa kanila, sabi niya, at nakita nila as they use the name of Jesus, nakita nila mga demon spirit ay nagpasubject sa kanila. At tuwan-tuwa sila na umuwi. Sabi niya, Panginoon, kahit ang mga demons ay nagpapasakop sila sa iyong pangalan kapag ginagamit namin ang iyong pangalan. Pero sabi ng ating Panginoon, huwag kayong matuwa na ang mga demon ay nagpapasubject sa aking pangalan. Matuwa kayo ng inyong pangalan ay nakasulat sa langit. So, brothers and sisters, sa pasimula pa man, hindi tinago ng Panginoon, hindi sila binigyan ng false hope para at the end of the day sabihin, akala ko ba ganito? Di ba? Akala ko ba, tingnan ninyo yung mga mixed multitude. Dahil ang Israel nang umalis sa Egypt, hindi sila mga purong mga anak ni Abraham. May mga sumama sa kanila. May mga nakijoin sa kanila kasi maganda, pinagpapala itong bayang ito at gusto rin nilang umalis doon sa Egypt at sumama sila. Mga kapatid, but sa gitna ng mga pangyayari, sabi nila, Moses, bakit mo kami dinala sa lugar na ito? It is not a place for seed. Hindi rin ito lugar para kami magtanim at kala ko ba, dadalhin mo kami sa lupain na binupugalan ng pulot at ng gatas. Nasaan yon? Ang wilderness at ang pagkain, brothers and sisters, pinauna na ng Panginoon sa atin na meron tayong hirap na maranasan. It is not, hindi ito nilingid sa mga alagad. Kaya ang sabi ng Panginoon, sa mga tinatawag niya, hindi dapat ang isang nag-aararo
ay laging lumilungon sa kanyang likuran. Dapat na nag-aararo ay determinado na tapusin niya ang bagay na kanyang ginagawa at nakatingin siya sa unahan. Mga kapatid, pinapakita ng Biblia na merong ganitong mga bagay na maranasan ang mga mananampalataya. So, what is cross? Ang cross ay pinapakita is, number one is self-denial. Pagtanggi sa sarili. Ay isa sa pinapakita ng cross ay hindi ito laging comfort. Hindi sa lahat ng panahon ay laging merong blessing na dumarating. At kapag may blessing, salamat sa Panginoon, purihin ang Diyos ay matapat. At kapag wala ng mga blessing, ano sabi mo, pinabayaan na yata ako ng Diyos. Mga kapatid, ang paglilingkod sa Panginoon, lahat ng season mararanasan mo. Merong panahon ng harvest. Merong panahon ng pag-aani at panahon na napakasaya. May panahon ng spring. May panahon ng harvest. Tandaan mo, there will also a time na merong fall. At meron ding isang panahon na napakalamig na hindi ka makakagalaw na naroon ka lamang. Merong winter. But all of those time are only a season. Is for a while. May mga panahon na may mga blessing. May mga panahon na ang blessing ay kukunti. May mga panahon na tila wala, pero ang makikita mo, hindi ka pinababayaan ng Panginoon. Ang kanyang supply, kung kailan naroon sa crisis, doon ang Diyos, doon niya master ang crisis. Master niya ang crisis dahil sa panahon ng crisis, doon siya nagpapalitaw ng ilang mga bagay. Ang tawag niya rito sa mga hari ng Diyos ay mangusap kay Elisha, yan ay maliit na bagay lamang sa akin. Ang magbigay ng tubig, ang magpadala ng tubig, ay maliit na bagay sa akin. Hindi lamang yan ang kaya kong ibigay sa inyo. Kung kaya kong bigyan kayo ng supply ng tubig, kaya ko rin kayong pagtagumpayin sa inyong mga kaaway. Amen. Mga kapatid, kung naniniwala ka na kaya kang supplyan ng Diyos, dapat paniwalaan mo rin kaya kang gawing victorious ng Diyos. Kaya kang gawin na isang mamananagumpay ng Diyos in the midst of that kind of situation. In the midst of the enemy. Ano sabi na po ni David sa Psalms 23? He prepares a table before my enemies. Diba? Kasi sa harapan ng mga kaaway, sa harap na ikaw ay magpapasakop sa iyong kaaway, at sasakupin ka ng iyong kaaway, at magbabaw ka sa iyong kaaway, sa harapan ng iyong kaaway ay merong piyesta. Merong piyesta sa panahon ng iyong kaaway dahilan ito, ikaw ay kanyang pagtatagumpayin. Nakita natin dito. So, kung ating titingnan ang mga alagad, ng mga alagad sa mga unang panahon, alam niyo ba, nang mabuhay ang ating Panginoong Hesus, nang mabuhay siya, lahat ng mga alagad ay nilalak nila yung pintuan. Nakalak ang pintuan, nakalak ang bintana. Kung mayroong papasok, titingnan nila kung kilala nila yung papasok. Diba? Ganon sila kahigpit ang security. Walang sino man dahilan sa takot nila sa mga Hudyo. Pero, sabi ng Panginoon, you will become my witnesses. Paano sila magiging witness kung nakakulong sila doon sa loob? Do you think na sila ay magiging witness
Witness sila lang. Pero hindi sila magiging witness. Pero sabi ng Panginoon, antayin nyo. Antayin nyo, huwag kayong alis sa Jerusalem, antayin nyo hanggang sa kayo ay saplutan ng kapangyarihan mula sa kaitaasan. At nang sila ay masaplutan at mabautismuhan ng Espiritu Santo, well, silang lahat ay nagsipaglabas doon sa upper room na yon at narinig ang kanilang mga tinig. At mula noon, mga kapatid, si Pedro ng unang hulihin ng ating Panginoon, tinatanong lamang siya, kasama mo ba ang taong yan? Sabi niya, hindi ko siya kilala, hindi ko siya kasama. Tinanong siya ng isang dalagita, nakita na mukhaan siya, sabi niya, yung mukha mo ay nakita ko na naroon ka rin doon sa garden. Nakasama mo si Jesus na siya hinuhuli. Sabi niya, Ining, nagkakamali ka. Hindi ako yun. Sabi nung pangatlo, siya'y nag-curse na at sumumpa na, hindi ko kilala ang taong yan. Brothers and sister, pero sa araw, after ng Pentecost, sa araw ng Pentecost, siya ang spokesperson. Merong isang pangyayari dito. Hindi ko na i-elaborate ang lahat ng bagay na nangyari sa Book of Acts. Pero sa Book of Acts, isang panahon, merong ang utos sa kanila ay maging witness. At sila ay dahilan sa nangyari doon sa lumpo na pinagaling sa chapter 3, ay sila ay kinwestiyon ng mga Sadducees, ng mga priests at mga elders. At ang ginawa sa kanila, di ba, sabi niya, mahigpit ko na kayong pinagbawalan. Doon pa lamang sa chapter 4, ay pinagbawalan na sila na wag na silang mangangaral sa pangalan ng ating Panginoon. Pero nangaral pa rin sila, ang ginawa sa kanila ay pinakulong. Ngunit mga kapatid, paano sila makakapag-witness kung sila'y nasa kulungan? Ang ginawa ng Panginoon, nagpadala ng anghel doon sa kulungan. Besides ito sa nangyari, hindi pa ito nangyayari yung nangyari kay Peter. Bago pa nangyari kay Peter, meron ng unang event ng paglaya. Na yung pinakulong nila, kinabukasan, magang-maga, nandun sa plaza nangangaral. At nung usisain nila, naka-secured ang kulungan, pero wala ang tao. Dahilan, mga kapatid, doon niya papatunayan na siya, hallelujah, ang mag-iingat at siya ang gagawa ng daan para sa kanila. At ang sila ay patawag uli, hindi sila pwersahang kinuha, dahilan nangangaral sila doon sa plaza, doon sa public place. Hindi sila pwersahang kinuha silang mahinahon. Pero nang sila ay usisain at nang sumagot sila Pedro, sino ang aming susundin? Ang Diyos o ang tao? Kayong humatol. Nagpuyos ang kanilang mga galit at gusto nilang patayin ang mga taong ito. At si Gamaliel ay nagpayo sa kanila, dahan-dahan kayo, huwag kayong basta-basta gagawa ng anuman sa kanila, dahilan kung ang kanilang ginagawa ay sa Diyos, masusumpungan nyo lamang nakikipag-away kayo sa Diyos. Verse 14 ng chapter 5 ng Book of Acts. Ang sabi rito ng verse 40, 5:40, chapter 5, verse 40. Sa Tagalog, sabi niya, tinanggap nila yung payo ni Gamaliel at sila'y nagsisang-ayon sa kanya at pagkatawag nila sa mga apostol, anong ginawa sa kanila? Dahilan hindi sila pwedeng patayin. Dahilan kung gusto silang patayin, ang Diyos ay nagbangon ng isang Gamaliel na pinotektahan sila
at hindi sila masaling, so hindi sila kayang patayin, palo na lang binigay sa kanila. So they flogged them at pinalo nila at ibinala sa kanila na huwag silang magsalita sa pangalan ni Jesus at sila'y pinawalan. So ang ginawa sa kanila, they flogged them. Well, yung palong ito, hindi po ito basta isang palo. Merong batas sa Old Testament, yung mga kinikilala nila na nagkakasala, pinapalo nila ng 39 times. So merong bilang ang palong ito. So, at pagkatapos silang paluin, sila'y pinalaya, pinakawalan, verse 41. Sila nga'y nagsialis sa harapan ng Sinedrin na nangatutuwang sila'y nangabilang na karapat-dapat ng mga bata ng kaalimurahan dahil sa pangalan ng Panginoon. Umuwi sila na natutuwa. Mga kapatid, handa pa kaya tayong mapahiya dahilan kay Kristo? O kaya kapag tayo napahiya, uwi tayo na luhaan. Grabe yung ginawa sa akin. Wala silang puso. Di man lamang nila ako kilala. Pero mga kapatid, ang mga taong ito, umuwi na natutuwa. Nagkagalak, salamat sa Panginoon. Naging karapat-dapat ako na maging kabilang sa kalimurahan dahilan sa pangalan ng Panginoon. Ano sabi riyan? So, they went on their way from the presence of the council rejoicing. Rejoicing. Di sila lulumulumo. Anong klaseng pananampalataya ito? Umuwi sila na masigla, natutuwa, naggagalak, dahilan sila ay ibinilang na karapat-dapat. They had been considered worthy to suffer shame for His name. Worthy to suffer shame for His name. Worthy. Karapat-dapat. So ibig sabihin, merong mga taong pinapahintulot ng Diyos sa ganitong bagay. At sabi ng Panginoon sa kanila, alalahanin nyo, balikan ninyo ang Beatitudes, balikan natin ang Sermon on the Mount. At sabi ng Panginoon, mapalad kayo kung kayo alimurahin, kayo alipustahin, kayo tatawagin ng anumang mga pangit na pangalan na lang alang sa akin at sa aking mga salita. Sa araw na yon, kayo'y lumukso sa kagalakan dahilan merong malaking gantimpala na nag-aantay sa inyo. Well, ngayon ay kahihiyan, pero yung kahihiyan mo ngayon ay reward sa araw naman ng pagbibigay ng reward. Mga kapatid, gusto ko lang paalala ang buhay Kristiyano. Ang buhay ng disipulo ni Kristo. Ito ay merong cross na dala-dala. At minsan, anong sabi ni Apostol Pablo sa kanyang pangusap? Ilan sandali. Ephesians chapter 4. Anong sabi rito? Verse 31. Ephesians 4:31. Bayan ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at panglilibak ay mga alis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala. Bakit ito sinabi ni Apostol Pablo? Sabi niya, lahat ng kapaitan,
kagalitan, pagkakaalit, kadaldalan, panglilibak, ay mga alis nawa sa inyo, pati sa lahat ng masamang akala. Next verse, ito yung dahilan. At magmagandang loob kayo sa isa't isa. Mga mahabagin at mga patawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Normally, mga kapatid, kapag ikaw ay nasaktan, normally magsasalita ka ng mapapait. Diba? Mapapait na bagay. At merong galit. Balik natin yung 31. So ang dahilan niya na yung verse 32. Bakit may kapaitan? Dahilan merong namagitan. Bakit merong galit? May pagkakaalit. Bakit nagiging merong kadaldalan? Merong pagpapahatid ng mga salita dahilan hindi ko siya nagustuhan. At ang problema sa ganitong bagay, sabi niya, hindi ko nagustuhan yung kanyang ginawa, kaya at minsan dumarating sa pag-slander o pagpanglilibak, ay mga alis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masamang akala. Dahilan ng solusyon dito ay magpatawaran kayo sa isa't isa. Be kind one to another and tender-hearted, not stone-hearted, but tender-hearted. Kapag bumili tayo ng mga karne, gusto natin yung mga tender, mga malalambot. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving each other, just as God in Christ also has forgiven you. Kung paano ang pagpapatawad ng Diyos alang-alang kay Kristo Jesus, ay ganoon ang pagpapatawad na iyong gagawin. Well, nasaktan ka, nasaktan ako, pero ang sabi ng Panginoon ay magpatawad. At hindi yan yung comfort zone mo. Meron kang mga bagay na isa-sacrifice sa ganitong bagay. Dahilan, hindi ito dahilan sa Kanya. Hindi dahilan sa kasi magkumari tayo. Kasi magkaibigan tayo. Kaya ang pagpapatawad na ito ay dahilan kay Kristo. Kagaya ng pagpapatawad ng Diyos alang-alang kay Kristo. Ano yun? Kinakalimutan na lahat ng mga bagay. You know, mga kapatid, I know there's a lot of things. Pero gusto ko lang ipaalala, ang buhay Kristiyano ay hindi comfort. Pinakita ng ating Panginoon na merong cross. Dahilan ng isang sinasabing Kristiyano na ayaw niya ng cross, ayaw niya ng suffering, siya ay isang anti-cross. Lumalakad siya nakaaway ng cross ni Kristo. Tandaan natin ang sabi ng ating Panginoon. At sabi ni Apostle Pablo. Sabi rito ng Romans chapter 8. Romans chapter 8. Sa verse 14. Ano sabi diyan? For all who are being led by the Spirit of God, these are the sons of God. How many can say amen to that? Malakas ang amin natin sa ganitong bagay. Lahat ng for all who are being led by the Spirit of God. Alam niyo ba, ang pag-aakay ng Panginoon ay hindi sa lahat ng panahon ay meron kang masarap na pakiramdam na nararamdaman? Merong siyang mga pag-aakay na minsan ay sinasabi na ito ay, hallelujah, ay contrary doon sa iyong damdamin.
But anyhow, kinakailangan mong magpaubaya at sumunod sa leading na ito. Diba yung in-example kanina, minsan gusto natin ng blessing, gusto natin ng harvest nang walang sowing. Maraming taong gusto ng ganyan. Diba? Kaya maraming taong nagagamble o nagsusugal. At alam natin ang sugal, mga kapatid, it is a kind of greed. Is that right? It is a greed, it is covetousness. Dahilan ang mindset ng isang nagsusugal, gusto kong makuha lahat ng pera niya. Gusto ko yung pera na nasa bulsa niya, mapunta sa bulsa ko. Kung gaano man karami yon. At kung matalo man siya, maubos man yung kanyang pera, ay, kasi laro lang ito eh. Pero behind that is the spirit of greed. Spirit of covetousness. At ito ay isang klase ng spirito. So makikita natin. Pero sabi ko nga, maraming mga tao, ang gusto nila is harvest without sowing. At gusto rin nila ng victory na walang pakikipagbaka. Pwede ba yung mangyari, Brother Philip? Imposible. Pero meron ako nakitang dineklarang panalo kasi hindi supot yung lalaban. Huwag niyong laging asahan ang winner by default na umatras yung kalaban. Pero may mga panahon na ihaharap talaga ikaw sa laban. At kung iharap ka man sa laban, magtiwala ka sa Diyos. Magtiwala ka sa Kanya na sabi niya sa araw na yon, siyang maglalagay ng salita sa iyo na hindi pa pwedeng pasabalian ng sino man. Winner by default, victory without fighting, harvest without sowing, a crown, gusto ng crown na walang suffering. Mga kapatid, si Jesus, He was declared victorious because of the cross. Amen. So sabi rito, all who are being led by the Spirit of God, they are the sons of God. At ang salitang ito, led by the Spirit, hindi ito sa lahat ng panahon as I mentioned kanina. For you have received not the spirit of slavery, but leading to fear again, but you have received a spirit of adoption, as sons by which you cry out, Abba, Father. The Spirit Himself testifies with our spirit that we are what? Children of God. Ang Espiritu ng Diyos, kasama ng ating Espiritu, ay nagpapatotoo na tayo ay mga anak ng Diyos. Verse 17, at kung mga anak ay tagapagmana. Can you say amen to that? Kung anak ay tagapagmana, and that's true. Ang anak ay tagapagmana. At sabi niya, at kung anak ay mga tagapagmana nga, mga tagapagmana sa Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo na panganay. Siyang panganay, siyang appointed heir ng lahat ng mga bagay at ikaw ay ginawang joint heirs o to share with the inheritance sa ating Panginoon ng lahat ng meron siya ay kasama kang makakabahagi. Are you glad with that? At kung tagapagmana nga at mga tagapagmana sa Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung gayon nga makipagtiis tayo sa Kanya upang tayo'y lumaluwalhati namang kasama niya. There's always a cross. Without cross, there's no victory. Because ang laman ng cup ay hindi pwedeng
ilagpas sa kanya. Kinakailangan niyang inumin ang laman ng cup na ito. Na ito ay ang galit ng Diyos. Na dahilan kung hindi ito iinumin ni Kristo, tayo ang iinom nito. But he drank all that contained in the cup. Ang buong galit ng Diyos ay binuhos sa kanya. He was crushed. At siya'y diniklara na mananagumpay. Siya'y diniklara na karapat-dapat. Dahilan, dinaanan niya ang cross. Tandaan natin mga kapatid, merong mga bagay tayong suffering na maranasan. Very apparent ito sa Gospel of Christ. Hindi ito nilingid ng ating Panginoon. Pero, tandaan natin, sa ilang mga pangungusap. So, minsan, dahilan kapag walang cross, wala tayong salvation. Kung walang cross, wala tayong kapatawaran. Kung walang cross, wala tayong katubusan. Kung walang cross ng ating Panginoon, ay wala rin tayong pagtatagumpay sa kasalanan. Dahilan, lahat ng blessing, minsan gusto ng tao ng blessing nang walang pag-surrender. Gusto ng salvation na walang pagsisisi. Gusto nila ng langit na walang kabanalan. Gusto rin nila ng putong ng korona na walang crucifixion. Bago kinoronahan ng ating Panginoon as King of Kings and Lord of Lords, siya ay nilagyan muna ng koronang tinik at ipinako sa krus. Praise God. Sabi ng ating Panginoon, tayo ay namatay na kalakip ni Kristo upang tayo rin naman ay mabuhay na kalakip niya. At kung tayo nabuhay na kalakip niya, tayo rin naman ay maluluwalhating kasama ni Kristo. Praise God. Tayo tumayo sa oras nito, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Praise God. May sinabi si Paul sa 2 Timothy chapter 3. Dahilan ng panahon ay mapanganib, binagit niya ang about lovers of self, lovers of money, lovers of pleasure, more than lovers of God. At pagkatapos noon, doon sa verse 5 ng 2 Timothy 3, having the form of godliness, but denying the power thereof. Meron silang form ng godliness, but denying the power. You know, mga kapatid, tandaan natin ito. You cannot have power without suffering. You cannot have power without sacrifice. Dahil ang power, sabi ng ating Panginoon, hindi yan basta-basta nakukuha. Sabi ng ating Panginoon, ang ganitong klaseng demon spirit ay hindi ito basta-basta umaalis maliban sa pananalangin at pag-aayuno. So power, minsan gusto natin ng power na makita sa ating kalagitnaan, pero hindi lamang ito nakukuha sa prayer. Nakukuha ito, hallelujah, sa pagsasuffer kay Kristo. Pagsasacrifice. Pagbibigay ng mga bagay na mahalaga sa iyo at pag-aalay sa Panginoon at gawin siyang sentro ng lahat ng mga bagay. Hallelujah. Awitin natin yung awit, I am crucified with Christ. Thank you, Lord Jesus. Ating iko ating maulo sa oras nito. Alalahanin natin ang mga bagay na ating napakinggan at mismo ang ating Panginoong Hesus, how He described ang sino man na susunod sa Kanya, ay hindi sila, hallelujah, sila ay
kinakailangang magpasa ng kanilang krus. Hindi lamang isang beses, hindi lamang isang pagkakataon, kundi bawat sandali ng kanilang buhay. Hallelujah. Blessed be the name of Jesus. Tayo dumulog sa panalangin sa oras na ito. Amang Diyos, maraming salamat Lord sa iyong mga salita na iyong pinagkaloob sa bawat isa sa amin. Papasalamat kami sapagkat sa iyong pagtawag sa iyong mga alagad, Panginoon, ay hindi mo nilingid ang mga karanasan na aming dapat maranasan. Iyong sinabi sa iyong mga alagad, Panginoon, kung ako na anak ng tao ay tinawag na Beelzebub, hallelujah, ay kayo rin naman na aking kasama sa sambahayan ay hindi pwedeng maging ligtas sa ganitong bagay. O Lord God, hallelujah, kung kami ay makakaranas ng iyong karanasan at makakakilala ng mga bagay na iyong mga dinanas, Panginoon, dahil sabi ng iyong mga salita, kung kami ay magsasuffer na kasama mo, kung kami ay magiging makakabilang na kagayang namatay na kasama mo, at nabautismuhan na ikaw ay inilubog, Panginoon, sa ganitong na-overwhelm, Panginoon, sa panahon ng iyong kamatayan na nang tumabon sa iyo ay lahat ng hirap at sakit at ang pinakahuling bahagi ay ang kamatayan. Panginoon Diyos, hallelujah, niligtas mo kami sa ganitong bagay, sa galit na pwede naming maranasan. Ngunit Lord God, meron pa ring mga bagay na iyong inilaan sa iyong mga anak upang sila rin naman ay maging marapat sa araw na yon, hallelujah, na mag-ahari na kasama mo, Panginoon, sapagkat ikaw ay naglaan, Panginoon. Naalala namin si Apostol Pablo ng kanyang makilala ang pagkatawag na iyong itinawag sa kanya. Na iyong sinabi sa kanya na siya ay magdadanas ng maraming hirap at mga sakit at pag-uusig. Ay nagawa niyang sabihin, hindi ko inibig ang buhay na ito. Hindi ko minahal ang sariling ito. Hindi ko pinahalagahan ang aking sarili. Magawa ko lamang ang kalooban na kanyang pinapagawa sa akin. O Panginoong Diyos, Lord God, sa huling maaraw nito, kami ay hindi kasing lakas ng sino man, Panginoon. Ngunit Lord, ang aming kalakasan ay walang iba kundi ang iyong Espiritu na iyong ibinigay sa bawat isa amin. Kami ay magtatagumpay at magiging malakas, Panginoon, dahilan sa kalakasan na iyong pinagkakaloob sa bawat isa amin. Magagawa namin ang lahat ng bagay dahilan merong nagpapalakas sa bawat isa amin. At Lord, kagaya ng ginawa ng aming Panginoon, hallelujah, ng kanyang tinitingnan is hindi ang kasalukuyang, hindi ang cross, hindi ang kahihiyan, hindi ang mga bagay, kundi ang kanyang tinitingnan is beyond the cross. Sa kabila ng cross, Lord, ay makikita mo ang iyong mga anak, o Diyos, na sila ay makakapanumbalik. Lord, hallelujah, nakita namin kung paano ang mga unang mga mananampalataya ng una, paano nila ibinigay ang kanilang buhay, Panginoon, paano sila, hallelujah, hindi nagkaila ng iyong pangalan, hindi nila tinatwa ang iyong pangalan, Panginoon, kundi kanilang patuloy na ipinahayag, maging kapalit man ito ng kanilang buhay. But Lord God, sa huling mga araw na ito, merong isang bagay, hallelujah, na iyong inilaan sa bawat isa sa amin. Tulungan mo ang iyong mga anak, o Diyos, na sa kabila ng mundong ito, ng masamang sanlibutan ito, ang bawat isa sa amin ay patuloy na makapagtagumpay. Sa kabila ng mga tukso, sa kabila ng kasalanan na nalaganap sa ibabaw ng sanlibutan, ang aming titingnan is not our comfort. Hindi ang aming, hallelujah, aming sariling kapanatagan, Panginoon, kundi Lord God, ang aming titingnan ay walang iba,
Hallelujah, yung mga salita na yung sinabi na kinakailangan namin dalhin ang aming mga cross sa bawat araw ng aming buhay. We believe, Lord God, there are suffering na pwedeng maranasan ng bawat isa amin sa iba't ibang anyo, sa iba't ibang kalalagayan ng buhay. Ngunit, Lord God, hallelujah, kami ay ikaw ay nangako na yung sinabi, dahilan ikaw ay nabubuhay, kami rin naman ay mabubuhay, Panginoon. Lord, maraming salamat sa biyayang ito na yung pinagkaloob sa bawat isa sa amin. O Lord God, hallelujah, tataglayin namin ang iyong mga salita, Panginoon, at aming kikilalanin ang bagay na ito, na hindi mo ito kinubli sa bawat isa, hindi mo ito tinago sa iyong mga anak. Hallelujah, kundi sila ay binigyan mo ng ganitong katiyakan, Panginoon, na sa kabila na sila ay kagaya ng mga tupa na isusugo sa gitna ng mga lobo, pero makikita mo, Lord, ipapakita mo kung paano mo kami iingatan sa uling mga araw na ito. We bring you all the glory, the honor, and we praise your name, O Lord God, hallelujah, sa oras na ito. At nais namin balik sa iyo ang buong kapurihan, buong kaluwalhatian, buong karangalan, at buong pagpapasalamat sa tanging dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah.